Ngayon po, i-discuss natin ang pagkakabit ng button hole attachment na ganitong klase dito sa high speed. Kasi yun ang request na isa nating nakabili nito, medyo nahirapan siya ikabit. So itong button hole attachment na to ay ito siya. May ngipin yung ilalim, yun yung nagpapagalaw sa tela. Kaya yung itong plato nyo, tatakpan nyo nito. Ito kasama rin to. Ito yung pinakapangtakip nya. Meron yung clip dito sa ilalim. Yun yung magki-clip dun sa throat plate. So i-slide nyo siyang pa ganon. Mamaya ituturo kung paano. Minsan ito masikip, minsan naman maluwag. So pwede nyong ipitin yan or ibuka. Tapos may kasama siya nitong mga tornilyo. Ito para sa needle screw to eh. Kung attachment kakabit nyo sa ordinary machine, papalitan nyo yung ewan ko, basta spare lang siguro to. Ito naman sa pressure foot. So pagka tinanggal nyo na to, tatanggalin nyo to usually yung pressure foot ng high speed nyo. Mag-focus ng camera natin. Ayan, usually tatanggalin nyo itong pressure foot. At kung medyo maiksi itong pressure foot screw nyo, ito gagamitin nyo yung pressure foot screw na kasama. Okay, meron naman yung instruction manual. Malalaman nyo rito kung paano pag-adjust ng haba, yung lapad ng zigzag, yung space sa gitna na pag guguntingin nyo para mabutas yung gitna. Dito yung mga at saka yung sinsin, kasi pwede nyo adjust yung sinsin ng tahi nya. Gusto yung malalaking hakbang, malalaking zigzag, andyan po lahat yung adjustment nya. Ito pala ay YS Star model 4454, YS 4454. Okay, so una nyong gagawin, alisin nyo yung pressure foot ng high speed nyo. Pati yung tornilyo, tanggalin nyo. Then ito, ibubukan nyo. Slide nyo pa kaliwa. And then alisin nyo muna yung sinulid, tsaka yung bobbin case para maalis yung sinulid sa ilalim. Iligpit nyo muna yung sinulid. And then ikakabit nyo na itong attachment. No. Ito pala muna. Wait lang Hirap mag-video habang ang isang kamay nakahawak sa camera. Okay. Taas nyo yung karayom. Nakataas na yung karayom. Ito naman ngayon ay i-slide natin dito pakanan. Ayan. So ito medyo lumuluwag din ho to over time, kaya medyo tatanggalin nyo at ipitin nyo ulit yung kanina itinuro ko na mga clip. So kailangan po to ay nakasentro sa karayom. Ayan, lubog nyo yung karayom para makita nyo kung nakasentro. In this case medyo hindi pa. Ayan matama siya sa likod lang bigyan ko ng magandang angulo. Ayan, medyo sa side pa siya sa likod. So pupukpukin natin dito ng bahagya. Sumobra, pukpukin na muna natin sa kabila. Okay, pukpukin natin dito. Bagya lang mo pagpupukpuk Ayan, nakasentro na dito. Dito naman ay walang problema dahil medyo palapad yung pahaba yung butas niya. Pag nakaganyan na, nakaset na maayos yung inyong plato, yung pangtakip sa plato, pwede nyo na itong itulak pa kanan at isagad nyo.
para malak niya rin yung ilalim nito, yung clip niya. Okay, and then pag nakaset na yan, mas maganda kung lagyan nyo rito ng reinforcement na tape, packaging tape, para mas hindi siya gumalaw. And then tsaka nyo ikakabit ngayon ito. Pwesto nyo muna, taas nyo yung karayom. Pag nakataas na yung karayom, lagyan nyo muna itong tela, lagyan nyo muna dito kasi baka magasgas yung plato. Then tsaka nyo ipwesto to. Pasensya na po, dalawa lang ang kamay ko. Yan. Pag nakapwesto na siya, yan, dapat nakafit siya doon. Pag nakapwesto na siya, kabit nyo na yung pressure foot screw. Okay, medyo mataas. Pag nakapwesto na yung tornilyo, huwag nyo muna higpitan at isampay nyo muna ito dun sa needle screw. Okay, ang dilim, hindi natin nakikita. Yan. Sampay nyo muna dun sa needle screw. Pag nakasampay na siya na ganyan, nasa ilalim na yung needle screw. Okay. Ito, nasa ibabaw na ng needle screw. Pwede nyo na itong higpitan. Okay. So, ganyan na setting niya. Sapinan niyo muna ng tela para hindi magasgas itong plato. Kasi purong ngipin niya ilalim nitong pressure foot. Kapag nakababa na yung pressure foot, ayan, at itong pressure foot ay hindi nakalapat dito sa plato, katulad nito nakalambitin siya, malalaman mo. Ayan. Kailangan yung luwagan itong set screw dito para yung set screw ng pressure bar para may babaan yung pressure bar para lumapat yung pressure foot ng attachment dito sa plato. So yun, set screw na yun. Habang hindi kayo nakatuhod sa knee lifter, no, at nakababa rin tong inyong hand lifter, luluwagan nyo to. Pag luluwagan nyo na yan, tulak nyo yung pressure bar pababa. Ayan. Tsaka nyo higpitan. Set screw ulit. So ngayon nakalapat na yung pressure foot dun sa plato. Hindi nyo na may gagalaw ito. Tsaka hindi na nagwiwiggle yung pressure foot. I-check nyo ulit kung naka-align pa yung karayom dun sa butas ng attachment ng plato. So kung naka-align naman, pwede nyo lagyan ng tape ito para reinforcement, para mas lalo hindi siya kumilos habang nagtatahi kayo. Kasi ito siguruhin yung nakatulak pa kanan para maipit niya rin yung ilalim nito.
So ayan, nilagyan ko ng tape dito. Pag ganyan. Clear nga lang yung tape natin, no. Tsaka ito pag ganito. Ayan. Sana nakikita nyo. Clear kasi yung tape eh, pero yung kita naman. Ngayon kakabit na natin yung bobbin case. Tapos susuotan na natin ang sinulid ng karayom. Kung sakali na ganito siya, ayan, kinakamay ko lang pagpaikot, ano. Kung sakali na ganyan siya, yung karayom may halos tumama na dito sa pressure foot ng attachment, yan, sa gilid. Kasi delikado yan, baka mahagip niya yung ano, baka mahagip ng karayom yung pressure foot. Kailangan i-adjust nyo ng bahagya. Pag-adjust, i-open nyo ulit tong set screw na to, yung mahawak sa pressure bar. And then itong attachment mismo, medyo ipapaling nyo papunta ron, gaganyan nyo ng bahagya para lumayo yung pressure foot dun sa karayom. Paluluwagan natin to habang nakababa yung hand lifter at saka hindi kayo tumutuhod sa knee lifter. Luluwagan natin tong set screw ulit. Maluwag na itong attachment, medyo ililihis natin. Ayan. So bahagya lang. Tapos saka nyo higpitan ulit itong set screw. Ngayon titingnan ulit natin kung tumatama pa ba siya. Oops. Kumalas na siya dito. Ayan, medyo lumayo na siya. Nasa parting gitna na siya. Ito po pala, pagka kasi kanina binend ko to eh. Ito pa, kung bumabagsak ito dun sa needle screw, dahil medyo maiksi pa yung needle screw nyo, pwede nyo naman to i-bend. I-bend nyo sa pakaliwa para hindi siya malaglag dun sa needle screw. So ang pag-bend nun, ipitin nyo lang dito ng long nose against dun sa needle bar. I-press nyo pa ganyan, yan, para medyo lumapit siya ron sa needle bar ng bahagya para hindi siya malaglag dun sa screw na sa ilalim niya. Huwag naman sobra. Yan. So ngayon susubukan natin kung tatahi ba siya ng dire-diretso. Tandaan nyo, dapat ang pulley nito maliit lang kasi kung malaki yung pulley, baka ma-overspeed itong attachment nyo. At saka yung tendency nun, may chance na mabagal ang takbo, may chance na mabilis. Kaya mangyayari, merong zigzag siya na malapad, meron naman zigzag na tama lang. So yun ang tahi niya. Ganyan ibabaw. Ito yung ilalim. Patahiin natin sa bagong tela. Sa malinis na tela pala. Pwede nyo naman ho yan doblehin kung gusto nyo na parang siksik yung tahi nya.
doble niyo yung pasada. Ayan. So ito yung ibabaw, medyo siksik siya. Tapos ito yung ilalim. Tandaan nyo, wag nyo patatakbuhin na walang tela kasi gagasgasin niya to. So pag ginasgas nyo na yan at magtatahi na kayo, syempre baka sumabit na yung tela dun sa gasgas. Mahirapan na yung tela nyo mag-move pag ganyan. Okay. Pwede nyo naman kayo may marking kayo, no, sa dulot-dulo ng button hole. Pwede nyo naman ipihitin ito, para ang pagpihit nyo yan pag ganyan. So pag nakaharap kayo dyan, dapat papunta sa inyo or parang counterclockwise siya. So pag pinipihit nyo yan, ganyan lang ang gagawin niya, paikot-ikot lang din siya. Pwede nyong ipwesto ron sa marking nyo kung nasa dulo siya or doon sa kabilang dulo. Yan. Nandun yung marking nyo, so doon mag-i-start yung tahi. Tapos tatapusin niya yan, pwede nyong ihinto, doon din ang hinto niya. Okay. So yung ibang mga adjustment nasa manual naman, bali ito lang, tinuro ko lang kung paano pagkabit. Ganda. Ma'am, ito po, pagkabit nito, lalapat nyo lang pa ganyan, tapos i-slide nyo papunta ron sa kanan. Yan. Tapos kailangan tugma yung karayom dun sa butas. Kung ang problema nyo po, hindi nyo to ma-slide pa punta ron sa kanan, tanggalin nyo, itihaya nyo muna. Tapos medyo ibukan nyo lang ho to. Ibukan nyo lang ng bahagya. Kasi yan dyan umiipit itong plato. Kapag naibukan nyo na po itong dalawa, medyo ibukan nyo lang ng bahagya, may slide nyo na ho yan papasok para umipit siya sa plato. Tulad nyan. Tapos kapag nakasentro na siya sa butas, pwede nyo yung lagyan ng tape dito para hindi na talaga gumalaw. Kapag nakasentro na po siya sa karayom, katulad nito, pwede nyo na hutong itulak pa ganon para hindi na talaga gumalaw ito. And then pwede nyo lagyan din ng tape dito, masking tape o packaging tape. So pag may tape na ho to, yan, tapos nakasecure na rin itong slide plate nyo, pwede nyo na ikabit yung attachment. Pagkabit ho ng attachment, kailangan po pag nakababa yung pressure foot, dapat yung pressure foot ng attachment nakalapat dito. Siguruhin nyo rin po na itong lever na to ay nakasampay dito sa needle screw. Kasi para pagtaas baba ng needle bar, ganun din ang gagawin nitong lever na to, magtataas baba din siya. Yun magpapatakbo sa attachment. Kung sakali naman ho na nalalaglag ito dito sa needle screw, palitan nyo yung needle screw nyo na mas mahaba. Pwedeng yung tornilyo dun sa ngipin, yun yung gamitin nyo. Pero kung kulang pa rin ho ang haba,
Maghanap na lang ho kayo ng mas mahaba pa na tornilyo. Kapag itong attachment po nakakabit na dito sa makina, huwag nyo patatakbuhin na walang tela. Kasi yung ilalim nitong attachment ay puro ngipin. Pag tinatakbo nyo yan, magsisigsag yan, gagasgasin niya itong plato. So dapat may tela. Sorry, it's DJ.